The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden is light." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A father and a son is about to cross a river. And the son said, "Let me hold your hand." And the father said, "Let me hold your hand." And the son said, "Why not me?" And the father said, "Because I am stronger than you. You might let go of my hand, but I'm sure I will not let go of your hand." My dear friends, my brothers and sisters, the first reading says, "To whom you can compare our God?" To whom you can compare our God? And the second question was, is there anything you can hide from God? Two important question. Meron ba kayong pwedeng pagkumpara sa Diyos? At meron ba kayong pwedeng itago sa Diyos? Ang parehong sagot sa tanong ay, wala. Pero bakit pagkamisan, pag may problema ka, sa iba ka muna humahanap na sagot at hindi sa Diyos? Diba? Alam naman nating hindi totoo. Halimbawa yung pabuga-buga. Ha? Alam niyo ba yung pabuga-buga? Ano po? Yung sa probinsya, pag may sakit, bago pumunta sa doktor, pupunta muna sa ambularyo, bubugahan. Gusto niyo ba kayo nilalawayan? Di ba? Ang hirap nung ganon. At kung kailan kayo malalana, saka kayo pupunta sa doktor. Ang tagal na natin. Ang tatanda na natin, hindi po ba, no? At sabi ko nga, pag naggagamot ka, tulungan mo ang sarili mo. Kahapon lang, talaga namang gusto kong makipag-away kay nanay kasi talagang gusto niya, i-pray over ko lang siya. Kasi classmate daw kami sa diabetes. O, tanggap ko naman niya, nanay, diabetic ako, kayo diabetic. Pero, nagsusumikap akong hindi kainin yung hindi dapat kainin. Ano sabi sa akin ng matanda? Matanda na ako, Father, huwag mo na akong pagbawalan. Ayun ang problema, hindi po ba? No? Gusto nyo, pray over lang. Hindi ba? Gusto ko sabihin, paliguan ko man kayo ng holy water, hindi bababa yung blood sugar nyo. Kasi gusto natin talaga, madali lang ang buhay. No? Gusto natin madali lang ang buhay. Huwag niyo kakalimutan ito. Kaya maganda yan, nagsumikap yang magpaganda. Inuulit ko. Kaya maganda yan, nagsumikap yang magpaganda. Naintindihan niyo ba yon? Ha? Alam niyo, kung hindi kayo maliligo, lalong-lalo na yung mga mag-asawa. Bakit ba nung kayo kinasal, nakalimutan nyo ng ayusan ang sarili nyo? Tabi lang ha, tabi. Ha? Nung kayo na may nililigawan, maayos naman kayo. Nung kayo nagpakasal, nakalimutan nyo na kagad maligo. Palagi kayo amoy bawang. Huwag kayong magtatawa sa akin. Kasi yan ang reklamo ng mga mister. Why do you neglect yourself? What I'm trying to say,
Yes, God is holding our hands, but it doesn't mean it's a reason for us to be complacent. Yes, we know that we have a God who provides strength, but it doesn't mean we waste all our energy. Yes, we know we have a God who heals, but it doesn't mean we eat all the bawal that we can eat. Kanina may nagpamerienda sa akin. Talagang grabe ang tuksuhan. Ano po? Ha? Talagang pag iisipin ko yung pwede kong ikain, ikamamatay ko talaga yun. Ano po? Yun nga lang, nakangiti ka, di ba ba? Ano? Kasi masarap ang kinain mo, di ba? Patay ka nga lang, di ba ba? Ano? Uy, pag tinignan ka sa kabaong na nakangiti, ay, masarap ang kinain niya. Di ba ba? Ano? Yun ang sabi ng lola ko eh. Ha? Huwag kang matutulog ng gutom. Bakit? Baka ang kaluluwa mo, ha? Maghanap ng makakain sa gabi. Matabunan ng kaldero yung kaluluwa mo. Oh. Di ba? Kasabihan niya ng matatanda. Ano ibig sabihin? Huwag na huwag kayong magpapabaya. Huwag na huwag kayong magpapabaya. We can always pretend, but we can never hide from God. Alam ng Diyos ang ating mga karamdaman. Pero kahit ikaw ay gustong pagalingin ng Diyos, hindi ka gagaling kung ikaw ay magpapabaya. Hindi po ba? Hindi ka gagaling. Mahalaga yun. Maganda pong itanong sa gabing ito, ano kaya parte ng buhay ko na ako ay gusto kong umunlad, pero hindi ako makaunlad, hindi dahil ayaw ng Diyos, ayaw kong tulungan ang aking sarili. Inuulit ko, anong bahagi ng ating buhay na hindi tayo makaunlad, hindi dahil hindi tayo hawak ng Diyos, kundi dahil ayaw nating tulungan ang ating mga sarili. Di po ba? Binibiro ko nga yung kung saan ako nagbigay ng rekoleksyon. Kahit ang ating mga pagdarasal, hindi maliwanag eh. Ano sabi ko? Hindi bali ng hindi ka makatanggap, pero ikaw ay humingi. Pero wag mong aasahang makakatanggap ka dahil hindi ka humingi. Magkaiba yon. Humingi ka, hindi ka nakatanggap. At least humingi ka, hindi po ba? Ano? So, Lord, hiningi ko naman eh. Baka nag-aantay ng panahon ng Diyos. Pero yung hindi ka humingi at wala kang natanggap, huwag kang aasa. Hindi ka humingi. Ikalawa, maayos bang hiningi mo? Maayos bang hiningi mo? Anong halimbawa, Father? Halimbawa. Sabi nung isa, Lord, gusto kong maraming pera ang binibilang. Pag lumaki ako, Lord, gusto ko maraming pera akong binibilang. Oh, ay di lumaki. Totoo. Wala siyang ginawa kundi magbilang ng pera araw-araw. Hindi nga lang kanya. Bakit? Teller siya sa bangko. Di ba? Di ba? Ang hirap. Tapos isisihin mo si Lord, Lord, ba't hindi mo, ano pa panalangin mo? Di po ba? Ano po sabi ni Saint Lucy? Ano po? Hindi lang naman siya yung patron ng mga may sakit sa mata. Pero mahalaga na makita mo ang mga bagay na dapat mong makita. Kung may diferensya ka sa mata, di mo makita yung dapat mong makita, maintindihan natin yon. Pero yung wala kang diferensya sa mata at hindi ka nakakakita, may problema ka. Tama po ba? May mga tao talagang pinagpala ng Diyos. Bakit? May kaklase akong pari. Ano po? Sasabihin ko na kung sino, si Father John. Ha? Sabay kami pumapasok sa ukay-ukay. Ano? Sabay kami. Kahit anong ukay-ukay, sasabihin mo. Paglabas ko, wala akong nakuha. Paglabas niya, ang dami niya nakuha. Sabi ko, saan mo nakuha? Hindi sa loob. Ba't di ko nakita yan? Di ka marunong tumingin. Ano sabi? Hindi ka marunong tumingin. Sabi niya, 4 yung mata mo, di mo pa rin nakita. Yun ang mas masakit, di po ba, no?
4 lang mata, hindi pa nakakita. Hindi pa ba? Ano ibig ko sabihin? Hindi sapat na ikaw ay nakakakita. Hingin mo ang biyayang makita mo ang dapat mong makita. Inuulit ko, hindi sapat na hawak ka ng Diyos at ikaw ay magpapabaya. Tulungan mo ang iyong sarili. Tulungan mo ang iyong sarili. Hindi sapat na ikaw ay nakakakita. Hingin mo ang biyaya na makita mo ang dapat mong makita. Kanino kayo hihingi ng biyaya? Sa Diyos. Bakit? Ang tanong palagi ay, meron ka bang nakitang hihigit pa sa Diyos? Wala. Wala. Meron ka bang may tatago sa Diyos? Wala din. Kaya nga po sa banal na pagdiriwang na ito, yun po ang hingi natin sa Diyos na biyaya. Lord, hawakan mo ako. Pero sana hindi ako magpabaya. Lord, salamat po sa mata, pero sana makita ko ang dapat kong makita. Amen. Going back to what I've said, to whom you can compare our God? And is there anything we can hide from Him? The answer is no and none. My dear friends, my brothers and sisters, that's why God is offering Himself to us. Come to me, all your have labored and overburdened. Why? Because I am the source of strength. But do not forget this. If God holds our hands, it doesn't mean we can be complacent. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We continue to love and serve the Lord. Thanks be to God.